Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina nga ay nakuha ng Dallas Mavericks ang impresibong panalo laban sa Memphis Grizzlies kung saan gumawa sila ng malaking run sa dulo ng game. Ngayon nga ay aabante na sila sa quarterfinals ng NBA Cup kung saan makakaharap nila ang OKC Thunder. Ito na ang ikalimang sunod na panalo ng Mavs at pangsyam sa huling 10 laro nila. Matapos ang hindi magandang simula sa season na ito ay dahan-dahan na nga silang umaangat sa standings at nagpapakita ng potensyal na inaasahan sa kanila to start the season. Ganun pa man ay tila ba naiiwan na si Klay Thompson sa development ng Mavs. Kanina sa game ay muli siyang binangko sa crunch time at naglaro lamang siya ng total of 20 minutes at nagtala ng 4 points, 2 rebounds, 3 assists, and 2 turnovers on 1 of 5 shooting sa field and 0 of 3 shooting sa 3-point line. Ito nga ay matapos na magtala niya din ng 0 points and 0 of 8 shooting sa field sa kanyang last game. So tila ba ay nalalaos na nga talaga si Klay Thompson mga kaibigan. 24 minutes ang nilaro ni Spencer Dinwiddie at 20 minutes si Grimes. Wala pa nga sa game kanina si Naji Marshall. Kung naglaro nga siya ay posibleng mas konti pa ang minuto na nilaro ni Klay Thompson. Kapag nagpatuloy nga ito ay posibleng malipat sa bench role si Klay o kaya naman bumagsak ng lubusan ang kanyang minuto. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Brandon Ingram. Last week ay opisyal na siyang pumirma sa Clutch Sports agency ni Rich Paul, ang same agency na may hawak sa mga players na tulad ni LeBron James, Anthony Davis, Draymond Green, Zach LaVine, Trae Young, Ben Simmons, Kentavious Caldwell-Pope, Jordan Clarkson, De'Aaron Fox, Darius Garland, Tyrese Maxey at madami pang iba. This way ay mas malaki nga ang kanyang koneksyon sa NBA circle. Ang susunod na mga linggo o buwan bago pumatak ang February trade deadline ay magiging mahalaga kay Brandon Ingram dahil may expiring contract nga siya. It's either contract extension sa Pelicans, trade o free agency sa offseason ang bagsak niya. Subalit hindi nga expected na mananatili sa Pelicans si Ingram dahil ayon mismo kay Shams ng ESPN ay gusto niyang maging parte ng competitive team o environment at hindi nga ito ang New Orleans Pelicans ngayon. Matapos na maipanalo nila ang first 2 games ngayong season ay nagtala na lamang sila ng 2 wins and 18 losses sa sumunod na 20 games. Malaking dahilan dyan ang kalusugan nila at ayon din kay Shams ay 1 month nang out si Zion Williamson at hindi pa ito nalalapit na makabalik sa court. Nasa prime niya nga si Brandon Ingram at nakikita niya ang tulad nila Jaylen Brown na number 3 pick sa kanilang draft class na nasa winning team at nag-uwi ng finals MVP. Gusto din nga ni Brandon Ingram ng ganito. Si Brandon Ingram mga kaibigan ay may average ngayong season na 23 points, 6 rebounds and 6 assists per game. Tiyak nga na makakatulong yan sa isang team na nangangailangan ng buo sa opensa. Ano ba sa palagay nyo ang playoff caliber team na magandang fit sa kanya? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!